Hello world, hello Philippines. Update lang po tayo sa ating 9 months old na lakatan. Ito na po yung tsura ng ating 9 months old lakatan po mga kaagri. And at this very moment po ay umabot na halos 40 kapuno na ang nagbubunga. Plus na po doon yung palabas yung puso. More or less mga 40 kapuno na po yung nagbubunga ngayon dito sa ating lakatan na sa area lang po ito na tinanim natin nauna na mga 200 ka puno. Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. So ito na po ang mga itsura niya. Nakapagbalot na tayo ng ibang bunga niya dito ng plastic. So as I said ago po, binilang po natin kahapon. Pati yung malapit ng lumabas yung puso gaya po nito, nasa 40 sa puno po. Plus yung nakabalot na plastic. Yung nagbubunga dito, sa dito lang na area na 200 ka puno. So ibig sabihin yung second expansion natin dyan, malamang mga 3 months to 4 months from now pa yan magbubunga. At doon sa third at saka dito sa fourth, matagal pa yan. Pero dito lang po yan sa naunang tinanim natin na 200 ka puno yung ating pinag-uusapan mga kaagri. At yung ibang mga naunang nagbunga ay meron ng konting laman-laman. So ibig sabihin continuous po yung paglago niya. Yan po, very beautiful siya. Yan mga kaagri. So dito sa taas banda may nagbubunga dyan. At kahit ito nagumpisa na rin. Tingnan natin dito yung mga nabalot na sa plastic. Napakaganda po talaga pag nabalot na sa plastic. Yung isa, palabas na rin yung puso niya, no? Malaki yung puso niyan mga kaagri. Habang yung dito kasabay niya dito na baging na natin sa plastic. Yan po, malaking bunga po yan. Pero ito yung area na medyo na-delayed. Dalawang line yan dito halos na-delayed po dahil sa sobrang init at sobrang tubig na rin na pinagdaanan. Kaya ito maliliit pa sila, oh. Puro replant lang yung mga maliliit na yan dahil po sa na-stress po yan ng sobrang tubig. Pero at least dito po na area ay nag-i-start na talagang mag bunga. At yung ating expansion dyan sa taas natamna na lahat yung 190 ka puno. So ito dito yung area nito ng one line na ito na dito na palagi may tubig dati nung rainy season. Marami tayong nireplant kaya napakaliit po ng mga puno na yan, oh. Itong line na ito, oh, yan. Maliliit pa, matagal pa yan, mauna pa yung magbunga yung nasa second expansion at third expansion natin. Pero talagang tinamnan natin ulit kasi sayang ng space. Yun. Pero kasabayan sana sa dito sa naunang tinamnan natin na 200 ka puno. Pero dahil yan yung naging sitwasyon niya, di ano na lang yan, additional na yan sa storya. Yan po, ito yung kalagayan, ito yung itsura ng ating 9 months old na lakatan na sa ngayon. Kasi sabi nga natin sa inyo, dapat mayroon po tayong monthly update po dito para makita nyo kung anong sitwasyon dito mga kaagri. Ito, mahaba yung puso nito, malaki ito. At ito yung first ever na nagbunga, first ever. Yan po, may laman na siya. Wow na siya, wow. Mga 1 month from now or 1 month and a half from now, pwede na talagang ma-harvest yan. Bibiglain tayo sa paglaki niyan, mga 1 buwan pa. Mga kasaging kalakatan, mga kaagri po. So medyo may konting kasiyahan na pag ganito na yung sitwasyon ng ating lakatan dito. So puro puno na lang makikita natin pag ganito na. Yung dito sa puno na dito na inumpisahan ng ating pagtanim dito sa banda sa malapit sa tulay, mas malalaki yung puno dito, mas mamahaba yung mga bunga.
Gaya po nito, mahaba rin ang puso nito. Yan po. Mostly dito, mga 8, 7, 8 hands. Yun po yung dami. Dito, 8 hands ito eh. Yun, 8 hands rin din eh. Ito po, 8 hands rin yata to. Kasi malalaki yung mga puno. Pag nakapag-average po tayo per puno, kahit 7 hands lang lahat-lahat, yung average per puno, mga ka-agree, ay napakaganda na yun sa lakatan. Okay na yun. Lalo na po pag na bigyan ng tamang nutrients sa lupa, tubig, at pag-alaga, management, ganun po. Napaka okay na yun sa lakatan pag ganun yung pag-aalaga mga ka-farm, ka-agree. So dito, update rin dito. Ito yung 4 months younger from Jan, yung 4 months younger. Ito na yung puno. Yung iba dito, sobrang laki na ng puno. Parang kaya po dito, parang 2 months from now, pwedeng magbunga ito pag talagang dire-diretso na siya paglaki. Pwede po magbunga 2 months from now. Ganito na po, oh. Makikita po natin sa ilalim, nag-uumpisa na talagang mag-bulbing yung puno, lumaki, at pabiyak-biyak na yung mga puno. Pag yan po, nagbiyak-biyak na, sigurado ay nasa productive stage niya sa ilalim. Hindi magtatagal, 2 months. Oh, kaya po ito, 2 months from now, kung dire-diretso po ito sa paglaki, pwede siya magbunga. Gaya rin po ito. Kasi nga, mas malaki pa nga yung puno nito kaysa ibang nagbunga doon sa taas. Mas malaki pa po to. So 2 months from now, kasi very young pa ito, 4 months younger itong itinanim, syempre, mag-ano siya muna, magbubuelo siya muna ng paglaki niya. Dito tayo makakakita ng mga magagandang bunga niya. Mga ka-agree, pag ganito yung vigor ng paglaki ng mga puno na ito. Malalaki itong mga puno na ito. So yan, pwedeng pagkukunan ng magagandang bunga yan dito. Kahit din sa ilalim na nasa third expansion natin, may mga puno talaga dito na biglaan yung paglaki. Kahit na nahuli na silang naitanim, 5 months na yata eh, or sobra 5 months yung diferensya nito doon sa unang tinanim natin. Pero ganyan na po sila kalaki, oh. Binigla nga ako, mga ka-agree. Kulang nga yan dito sa fertilizer. More lang tayo dito yan sa tawag doon sa goat manure, pero yung paglaki niya maganda, puspusan. Well, in fact, nakunan na yan dito natin ng mga ng mga suckers na itinanim doon sa last area ng ating expansion, sa 5th expansion sa taas. Yung iba dito na may pwedeng makunan ng suckers, talagang kinuha na natin, sacrificial. Kasi sabi ko, matagal pa itong magbubunga. So walang problema kahit kunan mo ng pang planting material, basta alam mo lang yung technology, no problem. Ganyan na po, oh. Ito yung third expansion natin. Ganyan na po tsura niya. So yun, pasalamat na tayo sa Panginoon na nabagyan ng magandang panahon itong mga huling araw. Kasi yung ulan at sikat ng araw po ay ano lang, tawag doon, talagang natimpla ng maganda. Hindi naman masyadong kulang sa tubig, hindi naman masyadong tinamaan ng matagal na sinag ng araw or dry spell. So kahit ngayon, 3rd day of April na, April 3 na po tayo ngayon, 2025. Next month, May na. Malapit nang papasok na naman yung rainy season. Sabi ko parang wala lang summer. So yung effect niya sa ating pagsasaging ay napakaganda po, mga ka-agree. So yun, maraming salamat po. Nag-update lang po tayo dito sa ating 9 months old. Hindi man sabay-sabay magbubunga dahil sa daming stress na pinagdaanan nitong ating area na ito. Pero masaya po tayo. Makapagsasabi po tayo sa inyong 80% to 90% na successful po. Kahit na maraming na delay. Pero yung pinaka-successful po dito mga ka-agree, pag harvest time talaga. Yun. Pero at current time, parang ganun na rin masasabi natin, 80 to 90% yung success nito. Sa awa ng Panginoon, pag hindi na ito babagyuhan masyado or sobrang tama ng mga sakit dito, yun na po talaga yun. Kasi na-contain na po natin yung mga may tama na mga banchitap dito.
Halos 2 buwan na tayong walang nakitang banshee top. So masasabi nating na-eradicate na talaga. Mabilis ang pag-eradicate lang po ng may mga tama ng banshee top. Kung may lalabas namang pa isa-isang puno na may banshee top, dapat ay mabilis lang tayo sa pag-eradicate, pag-disinfect at panatiling hindi po siya makakapag insect pa sa ibang puno para po totally magiging libre tayo dito sa banshee top. Yun yung pinakamasakit sa saging. Yung mga sigutoka, okay lang yan. Yun po, pati yung wilt, dapat walang wilt sa ating taniman ng lakatan. Until here, maraming salamat. Agritechnics TV po. Bye bye na. God bless us all. Mabuhay ka mga sakang Pilipino.